Tao at elepante, may similarities? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung totoo nga ba ang tao at elepante ay may similarities? Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at Dambis. Salamat sa suggestion mo. Kapag sinabi mong tao at elepante, parang ang layo ng comparison. Isa ay nagbabayad ng bills. Ang isa naman ay naglalakad sa savana nang walang iniisip na due date. Pero nakakagulat, mas marami pala silang pagkakapareho kaysa sa inaakala natin. Hindi lang dahil pareho silang may ilong. Trunk pala ang sa elepante. Kundi dahil sa paraan ng pag-iisip, emosyon, pamilya, at pakikisalamuha. Kaya ihanda ang inyong utak. Dahil baka pagkatapos ng episode na ito, sabihin nyo, Professor, baka distant cousin pala natin ang elepante. Isa sa pinakasikat na katangian ng elepante ay ang napakahusay nitong memory. Kaya nga may kasabihang, an elephant never forgets. Totoo man o medyo exaggerated ang kasabihan, napakagaling talaga nilang maalala ang mga lugar kung saan may tubig, pagkain, at ligtas na ruta kahit lumipas ang maraming taon. At tayo, ganoon din, kayang maalala ng tao ang birthday ng crush noong grade 6 pero nakakalimutang patayin ang rice cooker. Ang utak natin ay ginawa rin para magtago ng mahahalagang alaala. Pareho tayong gumagamit ng memory para mabuhay, matuto, at umiwas sa dating pagkakamali. Siyempre, minsan inuulit pa rin natin ang pagkakamali, lalo na kapag sale online. Akala noon ng maraming tao, hayop lang ang elepante at puro instinct lang ang ginagamit. Pero napansin ng mga scientist na kaya nilang magpakita ng saya, lungkot, takot, at pagmamahal. Kapag namatay ang isang miyembro ng kanilang grupo, madalas silang tumitigil, hinahawakan ng mga buto gamit ang kanilang trunk, at tila nagbibigay ng respeto. Hindi ba parang tao rin? Kapag may mahal tayong nawawala, nagluluksa tayo, nag-aalala, at naaalala ang masasayang sandali. Kaya kung may nagsabing, hayop ka! Sabihin mo, oo, pero emotionally intelligent. Ang elepante ay kilala sa matibay na samahan ng pamilya. Kadalasan, ang grupo ay pinamumunuan ng pinakamatandang babaeng elepante na tinatawag na matriarch. Siya ang may pinakamaraming karanasan at siya ang gumagabay sa buong pamilya. Parang lola lang natin, siya ang GPS ng reunion. Siya rin ang may hawak ng sikreto kung sino talaga ang paboritong apo. Ang mga batang elepante ay inaalagaan hindi lang ng nanay kundi ng buong grupo. Parang sa Pilipinas, kapag may baby, lahat gustong magbuhat kahit 5 minuto pa lang ipinapanganak. Hindi nagsasalita ang elepante ng Tagalog o English, pero napakagaling nilang makipag-communicate. Gumagamit sila ng tunog, body language, at maging low-frequency vibrations na halos hindi marinig ng tao. Tayo rin naman, minsan nga hindi na kailangan magsalita. Isang tingin lang ng nanay mo habang nasa mall, alam mo nang bawal humingi ng laruan. Isang taas lang ng kilay ng asawa, alam mo nang may mali kang sinabi. Communication isn't just words. Parehong tao at elepante ay gumagamit ng kilos, ekspresyon at emosyon para magkaintindihan. Ang mga batang elepante ay mahilig tumakbo, maghabulan, mag-splash sa putikan, at makipaglaro sa kapwa nila.
Pero ang paglalarong ito ay hindi lang para sa saya. Dito, sila natututong mabuhay, umiwas sa panganib, at makisalamuha. Ganito rin ang tao. Noong bata tayo, ang simpleng taguan, tumbang preso, o habulan ay nagtuturo ng teamwork, strategy, at pakikisama. Kaya kapag sinabihan kang, puro laro, sabihin mo, educational activity po ito. Siyempre, huwag mong sabihin iyon sa principal. Kapag may batang elepante na nahulog sa putikan o may nasugatan, tumutulong ang buong grupo. Hindi nila basta iniiwan ang isa't isa. Hindi ba ganyan din tayo? Kapag may bagyo, lindol o anumang sakuna, lumalabas ang bayanihan. Kahit hindi magkakilala, nagtutulungan. Minsan nga sa handaan, kahit hindi mo kamag-anak, sasabihin sa'yo, "Kuya, pakihawak muna ng plato." At bago mo na malayan, ikaw na ang official taga-distribute ng soft drinks. Helping each other is one of the greatest similarities between humans and elephants. Siyempre, hindi ibig sabihin ito ay pareho na tayo sa lahat. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng trunk. At sana naman wag ninyong subukang mag-shower gamit ang ilong. Ang tao ay may kakayahang gumawa ng komplikadong wika, siyensya, sining at teknolohiya. Ang elepante naman ay eksperto sa pamumuhay sa kalikasan gamit ang kanilang natural na kakayahan. Hindi ito paligsahan kung sino ang mas magaling. Isa itong paalala na maraming uri ng talino ang umiiral sa mundo. Kaya sa susunod na makakita kayo ng elepante sa zoo o sa isang documentary, huwag lang isipin na isa itong napakalaking hayop na may mahabang trunk. Isipin din na isa itong nilalang na may pagmamahal sa pamilya, may alaala, may damdamin at may talinong kahanga-hanga. Minsan, mas marami tayong matututunan tungkol sa pagiging tao kapag pinag-aaralan natin ang ibang nilalang. Dahil sa University of Life, ang bawat hayop ay may leksyong maituturo. At tandaang class, ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa laki ng utak o katawan. Hanggang sa muli, ito si Professor Ipaliwanag, nagsasabing, kung gusto mong maging tunay na matalino, huwag lang mag-ipon ng kaalaman, mag-ipon din ng kabutihan.